Guys, hulaan nyo ilang taon na po ako this coming year. Type sa comment section. Turning 60 na next year. So if you are in your 20s, 30s, 40s, nako, watch this before it's too late. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Nako, sa episode natin na ito, pag-uusapan natin the importance of time. Alam mo, ito lang, just to give you a perspective para mabigyan nyo ng value ng oras. Imagine mo, if you have 86,400 pesos na pumapasok sa ATM account mo every single day. Wow, sana all. 86,400, magtrabaho ka o hindi. Pero kailangan meron kang gawin. Anong gagawin mo? Kailangan i-withdraw mo, ubusin mo yung 86,400. Kung may maiwang ka sa ATM account na yan, alam mo, magzi-zero siya. Ang question ko, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Pakitype sa comment section. Kung mayroon kang 86,400 na gagastusin every single day, i-maximize mo yan, uubusin mo yan, pamimigay mo yan, travel anyway, may papasok na ulit. Alam mo ba, mga kapatid, meron tayong 86,400 seconds per day. Pag hindi mo ginamit yan, bukas, hindi na makikarry over yan. Back to zero na yan. Kaya nga, one thing that you cannot regain is time. Once it's gone forever. Kaya kung ikaw ay nasa 30s ka pa lang, huwag mo na sayangin ang pagkakataon na ito. Again, magsi-senior citizen na ako if I can really cut back and turn back the hands of time. Alam mo, marami talaga akong gustong baguhin. Ngayon, gusto kong kausapin sa inyo, yung mga lalo mga kabataan, ano po ang halaga ng oras, ano po ang mangyayari pag hindi natin pinahalaga ng oras, ano ang practical ways para we can turn time into money. So number one, the value of time. Alam mo ba, time is actually the most valuable asset that we can own. Bakit? Kasi pera, pag nawala, pwedeng bawiin, kitain. Kalusugan, pag ikaw ay nagkasakit, pwede kang gumaling. Pero pag ang oras, pag nawala na, wala na yan. In other words, win it in a minute. Diba? Every second counts. Kaya guys, kung gusto mo talagang umaseso, kailangan mo talagang pagtuunan ng pansin kung paano mo ginagamit ang oras mo adlaw-adlaw. Imagine mo, if every day we're given 24 hours, anong bang ginagawa mo? Nasasayang ang oras natin saan? Number one, procrastination, bukas na lang. Pabukas ang pabukas, next year na. Social media, yung mga bagay na walang kahalaga-halaga. Ito lang one thing that I've learned in life. If God cannot trust you with time, how can God trust you with His true riches? I-check mo yan, that's number one. Alam mo anong consequence pag di tayo marunong magpahalaga ng oras? Simple lang, missed opportunities, delayed success. Yung potential mo, hindi mo na ma-maximize. Habang inuubos natin yung oras natin sa mga walang saysay na bagay, may ibang tao naman na umuunlad. May mga iba na yumayaman, gumaganda ang buhay, pero ikaw na pag-iiwanan na. Kapag tumanda na tayo, doon natin marirealize na nasayang pala natin ang oras. Yung parang, ay sayang, sana ginawa ko to. Ay sayang, inumpisahan ko to. Let us not live in regret, but let us live in potential and opportunities. Ang bawat oras na nawawala, isang oportunidad na nawawala po sa atin. Tanungin kita, how many times you have missed an opportunity because you don't take action? Sino sa inyo guilty? Type guilty sa comment section. So right now, ito yung good news. In the last part na pag-usapan natin, I would like to help you to turn time into money and opportunities. Gusto mo ba yun? So, number one, ito yung gagawin natin. I want you to set clear goals. When you say goals, yung short-term, medium-term, long-term goals. 1 to 5 years, ano gusto mong mangyari? 6 to 20, ano gusto mong mangyari? 21 and above. Okay lang na mag-set ng goals. So, kaya mag-set kasi mapufrustrate lang ako eh. Ito lang sabihin ko sa inyo. Pag wala kang goal sa buhay, hindi ka makakascore. Ulitin ko, pag wala kang goal sa buhay, hindi ka makakascore. Imagine you playing basketball na walang ring. Napagod ka lang, walang score. Kaya importante, sulat mo kung ano gusto mo. Whether financial, personal, career, love life, dapat maliwanag kung anong gusto mo. Diba? Maging intentional ka sa paggamit. Number two, once na nag-set ka ng goal, like for example, ang goal ko is makawala sa utang. Ang goal ko, makaipon. Next, prioritize wisely. Hindi lahat ng bagay kasing halaga ng iba. Kaya nga, kailangan gumawa ka ng to-do list eh. I-prioritize mo muna. Like for example, pera. Diba? Ang paggamit ng pera, kailangan i-prioritize yan. Prioritize mo, bayad ng utang, prioritize mo, mag-travel, prioritize mo ay yung bagong cellphone mo. Mahirap pagsabay-sabay yung tatlo. Bakit? Kasi nga, yung income limited, expenses unlimited. So, pag sinabi mo, ang goal ko is magkaroon ako ng peace of mind, gusto ko muna makabayad sa utang, credit card mo, utang ko. I-prioritize mo yan. Third,
Iwasan natin yung mga time wasters. Tanungin natin sarili natin, ano yung mga bagay na ginagawa natin araw-araw, mga activities na nakakaubos ng oras mo. Like for example, pagising sa umaga, ako ay nasisisi, ako lang ang may kasalanan. Hindi, pagising sa umaga, anong unang ginagawa mo? Cellphone. Sabi mo 5 minutes na, pero umabot ka na ng almost 1 hour. Nagbi-binge watch ka na. Or sinasabi sa sarili mo, kaya ko na magawin yan eh. Mami ako na lang gagawin. Pero tinamad ka na, mami. In other words, iwasan po natin, alamin po natin ano ang umuubos ng oras po natin. At iwasan po natin, diba? Gawin mo po na gawin mo. Pagkatapos mo magawa, doon ka na mag-ubos ng oras. And pang-apat, kung gusto mo talagang madagdagan ang iyong kita, let me challenge you. Invest in self-development. Gamitin mo yung oras mo sa mga bagay na makakapag-improve ng kaalaman mo, karunungan mo, karanasan mo, skills mo. Attend seminars, read books, take online courses, find coaches and mentors. Lahat ng ito, itong mga investment na ito, magbabalik sa iyo ng malaking resulta in the future. Believe me. And especially for people are saying, kung gusto mo talagang umasenso, sige, gusto ko talagang umasenso. Ngayon na ang tamang oras na mag-focus ako. Hindi ko na kailangan umabot ako ng 60 years old. Bago sabihin, it's about time. Alam mo, ito na, sabihin ko sa'yo, every minute you waste is a wasted opportunity. So for some people of you who are saying na, Chinky, panahon na I want to do something but I don't know where to start, how to start, let me encourage you to join. Join our movement. Yung TYL movement, yung community po namin. May komunidad kami. Anong ginagawa namin sa komunidad? Very simple lang. Every month, meron kaming session. Meron kaming group coaching session with me. So if you want to know more about how can you be part of the TYL community and the movement, please type TYL sa comment section. And FYI, this is not for free. This is a exclusive community to. Oo. Meron siyang investment part. If you are ready to invest in yourself to grow, type TYL. Pag hindi pa, okay lang, manood ka na lang ng free mga videos dito. Maraming salamat. Kung gusto pa mo ng mga money tips, di ba? Time management, wealth building. Ay, nako, subscribe ka na sa channel na ito para hindi ka mapag-iwanan. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.